Si Jesus ay patuloy na nagtuturo sa mga tao. Ngayon ay binalaan niya ang kanyang mga alagad laban sa pagpapaimbabaw ng mga Pariseo, na nagpapahayag ng mga utos ng kautusan ni Moises nang hindi ito isinusunod ng mga sarili. Ngunit sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagbubukas niyo ang kaharian ng langit sa mga tao, ngunit hindi kayo pumapasok. Ni hindi niyo pinapasok ang mga nais pumasok. Sa gawaing itinuturo tayo tungkol sa kahinhinan at kabuuan, at pagtanggi sa pagkukunwari, sapagkat ang espiritu ng Opus Dei ay simple, tapat, at tunay. Ito ay batay sa banal na kasulatan, na pinamumunuan ng Diyos, na lubos na simple, at nagsasabi sa kanyang sarili na siya ang tunay na Diyos, na siya'y tapat, na siya ang mismong katotohanan. San Jose Mara. Ang ating dedikasyon ay dapat may kalikasan at kabuuan ng mga kaluluwang walang pasubali sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mabubuting relihiyoso ay nagsusumikap na dalhin si Kristo sa pampang, at iyon nga ang kanilang ginagawa. Sa Opus Dei, tayo ang pampang. Nabubuhay tayo sa gitna ng mga gawain ng mundo, nagpapraktis ng isang propesyon hindi bilang isang taktika, kundi dahil ito ang aming piniling lugar sa buhay. Ang aming tawag ay upang hanapin ang kaganapan ng Kristiyanong buhay kung saan kami naroroon, sa aming trabaho, marahil sa parehong trabaho na aming inaasikaso bago pa kami naging bahagi ng Opus Dei. Walang pangangailangan na pumasok sa mundo, sapagkat hindi naman kami umalis dito, doon kami tinawag ng Diyos, at doon kami nananatili. Ang isang taong may pananampalataya na nagpraktis ng isang propesyon, maging ito ay intelihensyal, teknikal, o manual, ay nararamdaman at talagang iisa sa iba. Siya ay katulad ng iba, may parehong karapatan at obligasyon, parehong hangaring mag-improve, parehong interesado sa harapin at resolbahin ang mga pangkaraniwang problema. Anong kagalakan ang nararamdaman natin habang tayo'y tumutunghay sa kabuuang kalikasan ng mga unang Kristiyano? Ang pagkakaiba ng mga Kristiyano at ang iba pang sangkatauhan ay hindi ukol sa nasyonalidad, wika, o mga kaugalian, sabi ng isang manunulat ng panahon. Ang mga Kristiyano ay hindi namumuhay hiwalay sa mga sariling lungsod, hindi nagsasalita ng anumang espesyal na dialekto o nagprapraktis ng kakaibang pamamaraan ng buhay. Ang aming buhay ay gaya ng simpleng ganyan. Ang kakaiba nito ay hindi ito kakaiba. Sumusumikap kaming mabuhay ayon sa aming pananampalataya, nang walang kahit anong pagpapanggap. Ang aming pamumuhay at kung ano ang aming iniisip ay maliwanag sa lahat. Kabuuan sa aming buhay panloob. Nang walang anumang pagpapanggap, itinataas namin ang aming mga puso sa Diyos na gaya ng mga batang-bata. Ang Panginoon ay hindi nakakakita tulad ng nakakakita ang tao, tinitingnan ng tao ang labas na anyo, ngunit tinitingnan ng Panginoon ang puso. Para sa amin, ang pagtingin ng aming Ama na Diyos na puno ng pagmamahal, ay tawag na maging simple at tapat sa kanyang harapan. A wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but